Kaya ka namin binibira, kaya ka namin binebenga sa programa namin dahil po may nasabi kang hindi maganda at yung narrative na gusto mong itapon sa utak ng mga mamamayang Pilipino. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The Doon ka namin pinupuntirya, hindi sa personal mo. Okay? Oh. Ma'am Anita Subido, shoutout po Kaya yung naratibo nyo na naman ng mga sumusuporta sa iyo, no, na mga umiidolo sa iyo. Oh. Dito po sa ano na to, sa mga teacher, na nabanggit ni Yussi Claire, mga kababayan. Totoo naman yung sinabi ni Yussi Claire Totoo po yung sinabi ni Yussi Claire. Na ano po, na ang ilan or ibang guro, yung ibang guro, hindi lahat hindi majority ng guro. Ibig sabihin nun, yung ilan na guro. Totoo naman ito. Totoo po ito, no? Na may nangyayari talaga na mali na yung ginagawa nila bilang isang guro. Kasi ginagaslight ng ginagaslight ng mga suwail na dilawan at suwail at yung mga anti-BBM followers ng mga DDS. Anti-government. Actually hindi sila anti-government anti-Marcos lang sila. Okay? So, ayun nga mga kababayan, no? Tama naman yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Dahil saksing buhay po tayo, na meron po tayo nakikita, mga kababayan ko, mga ka-BBM, na mga teacher na tulongges talaga. Ito question ko sa mga teacher. Na ibang teacher na mga tulongges. Mga tulongges lang So kung hindi ka tulongges na teacher, hindi para sa ito. Kasi meron akong mga pinsan, meron akong tita, meron akong mga kamag-anak na guro sa Ateneo, meron akong tito. Tito na nag-prof din sa UP. UP Manila. So, alam ko sila matitinong teacher sila. Kasi alam nyo kung bakit? Inuuna nila yung responsibilidad nila bilang isang guro. Yung ethics. Yung etiketa. Okay, bilang isang guro. Kasi po, bakit? Unang-una, hindi po sila nagti-TikTok. Hindi po sila nagre-reels. Hindi po sila, nagko-content. Hindi nila pinapasok ang content creation habang nagkaklase. Dahil alam nila, yung pinag-aralan nila, they are teachers na pwedeng maging good example or bad example sa mga estudyante nila. Kasi pagka gumawa ka ng katarantaduan, ay gusto ko na lang maging teacher. Kasi bakit? Okay ka pala exempted ka pala kahit magturo ka ng katarantaduan. Exempted ka pala pagka nagti-TikTok ka habang nagklaklase kayo. Pwede ka pala mag-reels habang nagklaklase kayo at i-content mo din yung mga estudyante mo. Pwede pala yun. So, ganun ang tatanim sa utak ng mga estudyante niya. Am I correct? Diba? Am I correct, mga kababayan? So, dapat bago natin pinasok ang profession natin. Profession kasi yan That's profession. Okay? Profession mo yan. Hindi yan di sana naging vlogger ka na lang. Hindi yan pang-vlogger. Kung gusto mong magturo about educate other people sa bahay mo. Doon ka sa bahay mo. 'Di ba? Kasi marami tayo nakikita, to be honest, na nagre-reels, nagti-TikTok. Ang pusang ama na yan, habang nagklaklase, nagtuturo sa klase, naka-play, naka-live sa TikTok.
'Di ba? Yung privacy ng mga bata nawawala. Oh. Marami akong na anong ganyan mga kababayan. Isa na doon na may pinatigil ako niyan diyan sa North Caloocan High. Diyan po sa Bagumbong. Kasi nag-aral anak ko diyan. May pinatigil akong bakla diyan na teacher. Pinatigil ko yung bakla na yan, yung teacher na yan. Post ng post sa Facebook. Sa Facebook niya. Alam nyo ginagawa niya? Alam nyo ginagawa niya? Ginagawa niyang masama yung mga ano niya, estudyante niya. Kino-content niya yung mga estudyante niya na kinukwento niya, ganito yung ginawa ng estudyante ko ngayon, ganyan yung ano. Alam niyo yun, yung dahil sa kabaklaan niya, pa-makeup pa siya, sinabi ko sa kanya, pag humarap ka sa estudyante mo, tanggalin mo makeup mo. Teacher ka, wala ka sa club. Yung nagpupusturang babae, nagpupusturang babae. Sabi ko, hindi mo, sabi ko pa doon sa principal, diyan sa Bagumbong. Alam nyo yan, baka may nakakilala sa teacher na bakla na to. Ang daming kaaway nito, itong bakla na to na teacher na yan. Yung mga yung mga estudyante niya sa mga guro niya, mga kapwa niya guro at yung mga bagulang. Dahil inuuna pa yung content. Inuuna pa yung content kaysa saan? Sa pagtuturo sa tamang klase, sa tamang gabay sa mga estudyante. Kaya tama lang yung sinabi ni 'di ba Tol Chris? Yung pala si Tol Chris Ulo eh. Shoutout sa iyo Tol Chris ha. Yan po yung yan po yung katotohanan. Marami tayo nakikita. Pumunta kayo sa TikTok. Mag-scroll kayo, marami kayong makitang teacher doon. Kaya nga ito ang question ko sa mga ibang guro. Ibang guro ibang teacher. This is my question. Ano bang profession nyo? Vlogger or teacher? Kasi kung sasabihin mo, no, I'm just doing this just to educate other people as well. Doon ka sa bahay mo, wag sa Kaya po nananawagan tayo sa DepEd, especially po kay Secretary, no? Kay Secretary po, mahal po natin yan. Si Secretary. Okay? Sana naman po, siguro naman po, it's about time na ibalik nyo yung mga guru namin. Yung kahit namamato ng mga chok, pag hindi ka nakikinig, yung mga namimitpit, 'di ba, ng stick, pag ikaw ay 'di ba, nagnanakaw or nangingialam ng gamit ng may gamit, 'di ba? Or yung mga namamato ng mga eraser dahil maingay ka sa likod, baka pwede po nating ibalik yon para madisiplina ng maayos. Ako payag ako as a parent. Payag ako kasi laki ko dun eh. Laki ko dun. And one thing na nagugustuhan ko sa mga guru noon, one thing sa mga nakikita ko sa mga guru noon, ka-vibes ko ngayon. Yung mga nakukulitan sa akin, hindi sila makapaniwala na ganito na buhay ko. Nag-OFW ako, naging businessman na ako. Hindi nila, kumbaga hindi nila naging vlogger na ako. Hindi nila alam na ganun na mararating ko. Alam nila, isa ako sa mga pinatatayo kasi chismoso. Hindi makasagot pag reading recitation noon. Di ba, aminado tayo, pero meron tayong nakuhang lesson doon. Alam nyo kung ano yung rumespeto sa matatanda. Rumespeto sa kapwa-tao. Kung ayaw mo maparusahan, kung ayaw mong maasabihan, di ba? Rumespeto ka. Sumunod ka sa protocol. Sumunod ka sa panuntunan. Ang iba kasing mga teacher ngayon, especially mga batang teacher, especially yung mga nasa 20s, nakikita ko. Saka nakakita teacher sa TikTok, mga ganun-ganun, no? Nakabukas pa yung butones. Nang aakit ng mga pogi. Teacher ka. Huwag mo naman ipakita yung ganyang klase ng sa mga estudyante mo, di ba? Gumaganong. Di ba imposible, Ma'am Dali Babes, wala ka nakikita sa TikTok na ganyan. Hindi ako maniwala. Meron kayong makikitang mangilan-ngilan na teacher, na mga bagong teacher, mga bata pa. Wala pa sa 30s. Nanantitis, di ba? Alam nyo, sound trip, when the night has come, ganon.
at pinatay ang ilaw. Di ba? Ah. Kaya dun sa mga teacher, na mga tulongges na nagagaganyan, 'di ba? Bumaba nyo queen pa. Gawin nyo sa bahay nyo, wag sa eskwela, naka-uniform kayo. When the night, 'di ba? Pinatay ang ilaw, banyo queen. 'Di ba? Nakakawalang respeto. Yes, on TikTok. 'Di ba? 'Di ba sabi ni Ma'am Anita Subido. Alam ni Ma'am Anita Subido, may nakikita 'yan. Diba? Kaya, ito sa totoo lang kaya maraming tinamaan dun sa sinabi, nagagaslight ng mga supporter ni Christian Esguerra at ng mga DDS, ginagaslight nila itong sinabi ni Yuse Claire para maraming teacher na magalit. Kasi real talk, marami po talagang teacher, karamihan sa teacher. Ngayon ngayon. Walang disiplina din. Real talk 'yan. Kasi kung sasabihin nyo, maglabas ka nga ng ebidensya, marami tayong ebidensya. 'Di ba? Maraming mga teacher nang gahasa. Maraming mga may mga ibang teacher na nang molestya. Nag-take advantage sa mga sa mga estudyante nila. Nababalita yan. Panoorin natin to. Hanapin natin Wait lang. Hindi ba mangyayari ngayon? Magre-recount ang mga tikpastik. Wait lang. Hanapin lang natin Alam ko na repost ko yun Si Daryl Yap. Na-share ko yun Wait lang po hanapin natin. Tato Good? Sino ba si Tato Good? Wait lang, jakita natin. Tato Good. Jajakit lang tayo Wait lang po. Tato Good. Wala, hindi ko na makita. Tato Good. Comment ka nga. Tato Good. Shoutout kay Tol Chris dyan Ayan, nakaka-relate yan si Tol Chris. Oo. Alam ko nakaka-relate yan. May mga teacher din na kamag-anak yan. Alam ni Tol Chris yung sinasabi natin. What this is how they treat you, Fidel. Ito pakinggan nyo to. Ito yung kay Team Tarty na lang. Kay Team Tarty na lang. Hindi pala lahat ng mga teacher natin is very professional. Maraming mga teacher natin dito, mga unprofessional. At hindi pala pag sinabi na teacher matalino. Tingnan nyo yung iba, simple comprehension. Boss Take, patapos na rin ako. Tapusin ko lang to. Then, doon tayo. Lipat po tayo sa podcast namin ni,
ni Boss Take. Maganda yung tatalakayin natin na dyan. naintindihan. Galit sa mga teacher dyan, na galit kay Yusek Del Castro. Marami akong mga teacher nakikita na grabe ang galit nila kay Yusek dahil sa sinabi ni Yusek sa pag-pull out sa mga teacher. Hindi naman sinabi ni Yusek na lahat ng mga teacher. Ano bang pagkaintindi nyo sa sinabi ni Yusek? Ibang teacher, some of teachers, yun Kaya yung nga hindi nyo magets. Mahina naman masyado yung mga comprehension nyo. Mga teacher kayo, hindi nyo maintindihan yan. Bakit yung nagagalit kay Yusek Del Castro? Sinabi ba niya pangalan mo? Sinabi ba niya na lahat ng teacher? Di ba? Yun yung nagiging problema. Tapos ginagaslight nila. Ginagaslight ng mga supporter ni Christian Esguerra kasi gusto nilang makabawi sa admin. Hindi nyo kailangan bumawi sa admin. Sa amin kayo bumawi. Sabihin nyo dyan sa idol nyo, di ba? Sa amin bumawi. Durug eh. Sunog eh. Sunog yung channel. Di ba? Sunog na sunog sa topic. Sunog na sunog sa argumento. Di ba? Hindi pa nagde-debate yan. Pero sunog na sila. Sunog na siya. Ngayon, naawa yung mga supporter, ginagaslight nila to. Pinapalawig nila yung istorya. Di ba? Pinapalawig nila istorya. Di ba? For sure yan, hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka, mga kababayan. I-content din yan ni Christian Esguerra. Hindi ako nagtataka. Saka eto pa. Bago tayo, may bibigyan pa tayong reaction. Ito pong si Aimee, okay? Ito pong si Aimee, Aiming Tuwad, mga kababayan. Etong si Aiming Tuwad, pakinggan natin si Aiming Tuwad. Ito, Alam nyo ba na itong si Aimee Tuwad na tirador ng mga borles sa Ilocos ay nagparatang sa ating gobyerno. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang demonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang demonya. Dahil may personal... Si Gutesa po yung tinutukoy niya. Someday Adventure shoutout. Si Gutesa po, kasi nga bumaliktad na si Gutesa, mga kababayan. Ngayon eto, malinaw na malinaw, ayon sa balita. Eto po yung sinabi ni Gutesa. Malinaw na malinaw, okay? Ito basahin natin para malinaw. Eto po, ayon sa balita. Ito basahin natin. Sa bagong notarized na sinumpaang salaysay ni retired Marine Orly Gutesa, okay? Sinabi niyang hindi umano ganap na kusang loob at sariling salaysay ang affidavit na ginamit niya nung panahon na pinaharap siya sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025. So meaning, mga kababayan, ayon mismo kay Gutesa, ayon mismo kay Gutesa to, sa bago niyang statement. So meaning to say, obvious na obvious. Bakit po? Kung matatandaan natin, na may katotohanan yung sinasabi ngayon ni Gutesa, kung maaalala nyo po, ilang beses pumalpak ang script ni Marco Beta. Ni Panot siya. Di ba? Totoo, ilang beses pumalpak ang script. 'Di ba sabi pa nga niya, huwag kang magmadali. Basahin mong mabuti. Basahin mo 'to, basahin mo 'yan. 'Di ba? Huwag kang mag-adlib, sabi ni Marco Beta ngayon. So meaning to say, totoo itong sinumpaan ni Gutesa ngayon. Kasi nagma-match. Nagma-match po yung statement niya ngayon at nakabatay doon sa record ng ng Blue Ribbon Committee that time. 'Di ba? Inano niya si Martin Romualdez. Dinamay niya si Pangulong Bongbong Marcos at marami pang iba. Pero lahat pala 'yon scripted. 'Di ba? Sino daw gumawa? Tuloy natin ayon sa balita. Pero ngayon, ibang kwento na ang nasa bagong salaysay. Sabi ni Gutesa na hindi niya direktang nakita si Romualdez. Diretso yan hindi niya direktang nakita si Romualdez sa sinasabing address. At ayan,
napilitan lamang umano siyang isama ang naturang aligasyon sa anumang affidavit. Binanggit din niya ang umano'y alok na 150 million at educational scholarship. Ito na yung sinasabi natin. Dito na papasok Aiming Tuwad. Dito na papasok yung palpak mong naratibo. Inunahan po kasi ni Aimee yung balita eh. Kasi alam na niya na na hindi na matutupad yung pangako. 'Di ba? Kaya nga nila iniwan din yung 18X Cargador eh. Dahil alam nila wala nang popondo. Bakit? Mas kailangan ni Marcobeta at ni Defensor, 'di ba? Yung pera diyan sa Sandigan Bayan. Yung pambayad sa mga attorney nila. Alam na unahin pa nila yung anak ni Gutesa. Alam na unahin pa nila yung 150 million. So may tendency mga kababayan talaga na may katotohanan talaga at mas malakas yung ebidensya na hawak ng ng ombudsman at ng kumuha NBI na kumuha ng salaysay ni Orly Gutesa ngayon. Dahil bakit po? Dahil pasok na pasok doon sa mga ginawa po nila at sa action nila doon sa Blue Ribbon Committee. Kasi nga, ito lang yung main goal talaga nila. Sinasabi na natin to dati pa. Ang main goal lang nila is publicity. Kasi alam nila, ang target nila dyan, mga tanga. Yung mga hindi marunong mag-isip. Pero tayong mga mga kababayan, tayong mga vlogger, tayo pong mga content creator at marunong mag-isip ng tama, hindi po tayo mabibiktima niyan. Kasi nga bakit? Facts first. Di ba, Christian Esguerra? Facts first. Naipasok ko na palatuntunan mo, di ba? Kaya starting today, facts first. Di ba? Kasi mas inaalala namin, yung masira yung ulo namin, kaiisip. So we need facts first. Kailangan may facts. Di ba, mga kababayan? Kaya ikaw, Aiming Tuwad, na tirador ng mga Borles sa Ilocos. Magbago ka na. Magbago ka na. Huwag ka nang tampalasan. Tampalasan ka na nga sa Ilocos, tampalasan ka pa sa Senado. Di ba? Okay, so hanggang dito na lang muna mga kababayan at maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabing ito. At mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo. At sa sa channel ni Christian Esguerra, good luck. Sana hindi ka na maglugaw. Baka mamaya baksa ka mo, lugaw na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Si Reza Force family, ayan, VMB family natin at M. Cervera family. Ayan, and sa mga kakisable lips ni Tol Chris Ulo, I love you. Bye-bye po, Ma'am Dali Babes. Ayan, shout out po sa inyo at maraming Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.